Ma'am Arlene, pwede ho ba natin ilahad or ikwento kahit sa maikling pananalita kung ano ang nangyari sa inyo? Bakit kayo ay may kapansanan sa ngayon? Kasi po nabundol po ako, bali po OFW po ako sa ibang bansa. Yung passport ko po, puno na po ng tatak. Kaya umuwi po ako ng Pilipinas para magpabago po ng passport ko. Tapos nag-apply rin po ako sa iba, Saudi po. Okay. Tapos nung ina-applyan ko doon, hindi na bago na yung passport ko, nag-apply na ako doon sa Saudi. Sa Saudi po, ayun, nabundol po ako. Ano na po ako yung waiting na lang po ako ng visa po para po sa Saudi. Tapos doon nabundol po ako, yun. Hindi na po ako natuloy. Sayang po, sana nakaalis pa rin kayo noon. Opo. Sinagot naman ho ba ng nakabundol sa inyo yan? Hit and run po ako Bali, daddy ko sa mami ko po yung gumastos sa akin. Yung kondo po ng daddy ko, sinanla po. Nako po. Para maoperahan lang ako sa likod, malagyan lang ng bakal yung spinal ko. Nako, di sa ngayon, anong may diferensya sa inyo? Anong parte ng katawan? Spinal po, may bakal po yung spinal ko po. Kaya na-out of balance ka na po, hindi ka na po makatayo. Pag ang spinal po tumama sa inyo po, hindi na po kayo ma-out of balance na po kayo sa paglalakad po. Ayun. Yun ang nangyari po sa inyo, kaya hindi na kayo nakaalis ng bansa. Di ba po? Ano po bang nag-udyok sa inyo para magtrabaho pa rin kahit na sa kalagayan ninyong physical na ganyan? Kasi po, sa akin po yung unang-una, gusto ko po makatulong sa asawa ko po. Kasi po, minsan, hindi man niya sinasabi sa akin, syempre iniisip niya yung mga bayarin. Syempre kahit pa paano, makatulong man lang ako dun sa kikitain ko dun sa Batangas Premium po. Ayun po. Ayun, sa totoo lang ho ay nakakabilib kasi hindi lahat ng tao o lahat ng babae ay tumutulong ng ganyan sa kanilang asawa, lalo na po kung may kapansanan na nga. Ayun, ano naman masasabi ng mister nyo na nagpipilit kayong magtrabaho? Ay, sa kanya po, ayaw niya po talaga. Kaya lang po, syempre mapilit lang po talaga ako. Syempre, kahit hindi niya sabihin sa akin na nahihirapan na ako, gusto ko talaga makatulong sa kanya. Tapos gusto ko rin kahit papano makapag-abot sa mga anak ko na kahit man ng 200, 300. Kahit hindi sabihin sa akin ng anak ko. Ayun, nagpapadala rin ako sa kanila. Yan ang puso ng isang ina. Tsaka napakaswerte ng inyong asawa sa inyo. Ayun. Bakit naman po napili ninyo ang Batangas Premium sa kabila ng napakadami nating pagpipilian kung saan tayo pwedeng kumita? Kasi po nung una po, meron po akong product talaga na naiyano ko na rin po, napautang ko na rin po. Kaya lang, nung nakita ko yung Premium Batangas, mas mababa yung price nila dun sa pinagkukuhanan ko. Tapos, libre pa yung shipping fee. Doon na lang ako sa Batangas Premium. Tapos mababa pa yung price ng nila. Talagang tutubo ka talaga. Ano naman po masasabi ninyo sa kalidad, sa lasa ng ating mga produkto? Ngayon po, niluto ko po yung ginawa ko po sa inyo na Premium Batangas. Masarap po siya. Saka yung yung laman niya po malambot. Kasi beef po yun. Kala ko, sabi ko, tikman ko nga, baka matigas. Pero malambot po siya. Beef tapa po yung niluto ko po. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Arlene Frias. At kayo ay aming authorized reseller na sa ngayon. At inaasahan namin na matagal na panahon or habang buhay na tayo magsasama dito sa Batangas Premium.